third and fourth series natin yung mga sa Group B. Okay, Kumbaga, pwede naman ubusin muna matutuloy. Group A eh. Ganun yung ginawa nila ngayon. Ang ganda nga yun, kumbaga parang magkakasunod kagad naglalaban. Kasi pakita na nga natin muna yung head-to-head matchup ng ating Here in bakbakan dito. Tundra. Direk. So it's Drop na ba yan? probably the toughest opponent. Ito yung dalawang team na naglalaban eh. Itong Tundra versus PB Show. No? First game pa lang, napakaganda na. Well, eto kompleto Yes. na Tundra na. Tama lang. Pagkatapos ng mga tournament na nagkaroon naman talaga ng mga visa issue gawa, hindi mo mapuntahan yung LAN event dito, hindi nakapag-apply ng visa yung mga kakampi mo. Puro stand-in na tournaments, di ba? Yung nangyari nung nakaraan. Ewan ko, parang nagka-conflict ata yung mga Russian visas gawa nun. Mga Russian passport holder, through visa ng Wallachia, parang ganun. Okay. Nung time na yon. Pero ito, at least kompleto naman na, no? Kompleto pong Tundra na to. Ang problema, nilista na to, guys, yan. Sasabihin ko na sa inyo from the Nalista start. na to. Nalista na to. Ito daw ang outright ni Lods. Ang hindi lang talaga nagbabago so far, wala pa taas tayong patch, no? Ayun naman. Wala pa tayong changes dyan. So, pwede natin expect kung ano nangyari doon sa last tournament. Baka same lang din yung makita nating strategy or yung mga composition ng mga heroes, di ba? Ngayon Mga kasi- priority. Ngayon kasi, wala pa rin namang... Wala eh. So, wala namang bago. Hindi Ayun ba? nga eh. Kung gusto mong makita na medyo magbago yung style, yung gameplay, same eh. Wala namang binago sa map. Same yung neutral, same yung takbo yung daloy nung kailangan mong gawin sa meta ngayon ha. Ang matindi yung mga heroes kasi like hindi mo naman napipick na ulit sila. Wala yung mga draw, wala yung mga spec, wala yung mga Lycan, wala yung ibang heroes eh. Hindi Sobra. available eh. Kumbaga hindi naging priority kaya ito kung makikita natin ulit yung parang almost same nung last tournament, hindi na rin ako magtataka eh. Hindi naman nag-patch talaga. Ayun nga, ito nga, diba, speaking, like Tundra, every time na-update naman tong, available yung Trend Protector, Pero- priority pick din naman nila yan for Whitemon. Dong Puno is the shiz. And nakita naman kasi natin, medyo nabandito yung mga to-go heroes ng both team, no? TA ni Satanic, Tinker, and yung Beastmaster nila na Flex. Ngayon naman for P-Vision, since first pick yung Tundra, tama namang tanggalin mo lang itong mga to. Yung Invoker, isama mo lagi sa top 5 bans yan. Alisin mo na. And I think sa ganitong open and pick ng Mars, no? Mga follow-up na post 5 usually tinatanggal niya. Warlock, Jakiro, di ba? Mga ganun naman yung nakikita natin ng yung Grand Finals. Laging position 5 yung nagiging priority. Maganda kasi itong gantong style, lalo na kapag nauna ka nang mag-pick ng Ng magandang 5 mo, no? Kunyari, na-secure mo na first pick Warlock or first pick Jakiro, tanggalin mo ngayon si Phoenix, si Warlock. Ngayon, kung trend ka naman, no, tanggalin mo si Warlock. Yung 5 kasi yung medyo limited ngayon yung nakita nating pool, eh, no? Na talagang successful na daing nagagawa sa game. Kahit sabihin mong paulit-ulit sila pinipick, effective eh. Like, tinan mo, kung Mars ka first pick eh, magkakaroon ka ng Warlock, sobrang lakas niya talaga sa team fight. Totoo. Pero ito, Shaman yung tinanggal nila. Yung Jakiro open pa naman kung sakasali. So, kung naman yung P-Vision, I think it's time na lang, no? Para i-grab si Jack T. But knowing Ducalis kasi talaga, parang mas naniniwala ako dun sa ruta ng hero niyan, Warlock Chen. Magka-Chen pa yan. Di ba? Yung mga healers ba, hindi ko alam kung pag Jakiro to, nagchuchok sila eh. Hindi ko alam kung parang fit ba sa playstyle ng P-Vision yung hero or baka hindi talaga bagay na nilalaro lang nila. Baka gano'n na lang. Tignan natin. Malay mo naman, di ba? Nagkaroon naman ng kahit pa paano pahinga. So, baka mag-iba naman yung approach for P-Vision. Now, 5th ban pa naman yung inaantay natin dito ngayon, no? Sabay naman ata guys eh. Dalawa yung stream natin. Ay actually, sabay-sabay kasi ata yung mga game, no? Dalawa lang naman yung may stream natin eh. Parang ang nangyayari, walong bakbakan na agad yan eh. So namili lang tayo ng mga mapapanood din natin. Meron kaming dalawang series na hindi mako-cover. Oo, No? Kasi lagi. 4 yung magkakasabay at a time. Ayoko nga nito eh. Pero gusto ko yan kasi nakapag-parlay ako ng ano. Baka ma-close out ko na. Reset mo na. Ito na, sinek ulit yung mga lapag ko kanina, Poli. Puro mga 1.5, 1.8. May 2M pa ka eh. Ito na ulit yun. Ito na ulit yung gantong-gantong day yun eh. Shadow Demon yung kukunin dito ng P-Vision, which is good. Oo nga, open nga naman to. Demonic Purge, at least yung living armor na binuff ngayon. Yes. Hindi mo na magiging problem. May Demonic Lens ka pa kapag may shard. Pantanggal din ng OG. Ang maganda pa doon, like nasa yung pang-counter eh. Ikaw yung may Mars eh, no? Na pwede maglagay ng Bloodsport, hindi makapang-save si SD. Pero ito, nasa yun naman, kampi mo naman si Mars. At least, may hero-hero na sila. Medyo hindi lang ako no-convince kung... 9 class hero? hindi na yung class hero yun eh. Si 9 class, alam naman to, Slark TV, Maki King. Ayun nga, di ba? Usually SD nakikita natin sa 4, pero nararamdam din siya sa 5. Or Pudge, no? Nakikita mo ba siyang Ducalis hero? Tingin ko sa lineup nila, pwede naman kasi Satanic naman carry mo eh.
Doon naman nagsashine yung mga, kahit sabihin mo medyo weak na 5, and kung naban nga naman yung Jakiro, yung naban yung Warlock, ayaw nila mag-Jakiro okay lang to. Guys, sa mga ng schedule na, Stream A natin, dalawang series, first 2 series, laban ng Tundra. Yes. Then, yung third and fourth series, laban ng OG. OG. So, ayun po yung schedule natin dito sa ating Stream A. Hindi naman kasi lahat nga mako-cover namin mga bossing. May dalawa lang tayong stream dito. Namili na lang tayo nung ano ba yung mas magandang i-cover. Yun na lang yun. Pero second pick and third pick for Tundra, hinantay natin. Nag-open up ka ng trend. Follow up na siguro hinahanap mo dito. Muerta? Ano ba sinasama nila sa trend? Muerta TA. Muerta TA Morph. Yan yung kasama ng ano niyan Pero bago to Suddenly Willow. Hindi ko lang alam kung maganda ba mag-Muerta pag ganito like may Mars High pick Mars, parang pwede mo rin i-skip Medyo annoying yung Arena of Blood pagka ganyan. Tanong kung magpapalaka ka dyan. Ay, magpapalaka tuloy kikis ka dyan. Mag-iibon ka. Pero naisip nila, napawilo sila dito mo. The roots na to, the roots. Pag nilubog, nakaroot ka. Labas mo, nakaroot ka. Luna! Okay, medyo iba yung approach ng Tundra this time sa draft. Pero di ba parang arrogant to? Like, Mars SD na yun Lahat, ito yung dalawang hero na pwede natin sabing pang-counter sa Luna Baka gigil lang si Puroy. May gusto lang ipakita si Puroy dito. Yung Luna, parang medyo may Luna to SD, may conflict pa gawa ngayon. Dati, di ba, pag nilulubog ka, masakit naman talaga illusion. Sa build kasi nung Luna ngayon na nag-aaganim, kayang patay nung Luna gawa nung umiikot sa kanya ngayon. Dati kasi talagang walang solusyon pagka nalubog purge ka, babay Luna ka Kahit anong build mo, yung nakamanta madness ka lang, ang sakit na talaga Ngayon gawa rin nung itemization siguro or yun nga, yung bagong skill ni Luna na second skill. Changes kasi sa changes na yun. Tingin ko, baka yun, naisip nila. Na tolerable naman. And kung dati, classic naman to classic duo Luna and Trent. Parang medyo malakas talaga sa lane. May Lucent, may ano pa. Si Trent nalagyan mo pa ng Luna Blessing. Di daw talk shit yun Di ka paluin yan Pero to. Old school yung coach naman itong P-Vision. Si Tito mo nga, papi, masusubukan dito. So napaka-oras na lang yung P-Vision dito. Maganda naman siya, Kumbaga, ito yung hero na meron kang enrage. Pwede kang makaalis dun sa mga OG and debuff nito ni Dark Willow. Against Luna din, kung yayaman ka, eventually kaya mong walwalin to Yun naman ayaw ni Luna, yung kalaban na lalapit sa kanya Sobrang ganda ng enrage sa game na to. In-eclipse ka, enrage mo. Jack, yung alam ka naman, di mo pa ako na si Jakiro pagka ganyan. 9 class SD. Oy, shoutout sa'yo, Boss James Raid. Ito man, yan. Legit yan si Boss James Raid. Oo, legit yan. Boss James. Di ba baka ulit yan? Wag, nagkukusa yan, di ba? First day ng tournament, di ba yan? Nagkukusa yan si Boss James Reid. Ay, shoutout nga pala ulit dyan sa mga tropa natin sa may Facebook, YouTube, and Twitch, Diyos ko, tingnan natin kung ano ba plano ng Tundra dito dahil parang every time na pipil kong natatanggal to yung bower nila, ang mahirap hanapin ng hero si BZM Bro, nauna muna dito yung hero para kay 33, which is good actually. Pasok to, boss. Isa to sa mga pinanlane talaga sa Ursa Gawa nga nung natatakbuhan mo with third skill. Tapos kung yung mga ibang hero nga, bumibili pa ng ults para ma-counter yung Ursa Ito, may ulti ka, nagpapalipad ng hero. Totoo. Matagal pa ka mo. Wala ka masyadong problema sa lane. Like, Willow din naman yung kasama mo. Isa rin naman itong maganda. Yes. Huskar ban, okay. Magpa-first pick yung Tundra, siguro nasa isip na nila dito na mauna na mag-pick ng mga spirit. Sa ganitong lineup ng P-Vision, parang sobrang sarap na mag-Ember or mag-Storm or mag-Void Spirit siguro. Parang whatever happen doon, may mapipili ka naman, Pero, direct nagreklamo sila dito. Wager daw. Galit na sila. Pero meron. Ewan ko. Direct, may wager ba tayo today? Wageran mo na, nagigigil na yung mga tropahan natin dito. 20 to nun Yes. Ito na yung last tournament to. Ano na lang, ano ba ang March 31, Di naman tayo magkaka-WX sa open qualifies kung doon nagkakamali, diba? Tsaka puro sulit na to, puro best of 2 to. Siyempre, lang naman day 1, hindi magkaroon ng problema yung mga players dyan, Yeah, iba mo daw yung ESL mo. So, yung natanggalin dito ng P-Vision na we are waiting para sa last ban ng Tundra. Ember Spirit. Nababan mo si Storm. Void Spirit sila. Okay na. Okay, very casual lang. Mga tiny ni BZM. Like, okay naman to kapag may mga dadiving ka. And tignan mo yung follow-up mo, Dark Willow. Tapos buro ka pa. Parang need mo ng setter na mid Yung mag-i-start up ba ng teamfight? Pwede. Pero depende pa siguro sa P-Vision. Ano ba yung last ban nila dito? Tingin ko, sinisabi nito ni Noan, ni Storm Oblak dito. Pag inopin natin yung Storm, okay lang mag-Queen of Pain lang ako. Last pick tayo.
Yari sa akin yan. Magyayari sa akin yan, Storm. Ba natin si Void, Yan ang hayaan mo ganun siya yan. mag-storm. Pero i-storm na lang tayo. Hayaan mo siya mag-void. Baka Hayaan mo yun siya na lang yung mag-void. decision ng P-Vision ngayon. No? Sige, mag-void spirit ka. Mamangkingin kita. Pero sabi ko naman siya, okay pa naman. Like mga tiny Void. Mas gusto ko yung Tiny. Hmm. Kahit sabihin mong, kasi nung time na nagka-Tiny nga to, yung Tundra, ayun yung kapag kami Kotol sila eh. Pero Yes. kahit ibang Kotol, okay pa rin naman yung Tiny. Nabuboost si Tiny, yes, kapag may Kotol. Pero good hero pa rin naman siya even without Keeper of the Light. Sa gantong hero kasi, legit siya eh. Like, nagdadagang Yules ka. Ito yung mga kalaban, nag-BKB ka din. Totoo. Parang pasok naman siya, no? And kung titingnan natin, yun lang yung mga available na BCM heroes eh. Pag nawawala yung mga Storm Invoker nito, Unless yun nga, mapa-void spirit na lang siya dito mo. yun na lang ata yung route eh. O wag na lalabas yung Dragonite siguro ni BZM. Huwag naman siguro, sagad naman na yan. Hindi, parang Mars SD Ursa. Wala kasi Void ka-counter. na lang ang boss. So pag DK siya, isipin mo ano bang pang-counter ng P-Vision. Hindi, may Viper pa pala. May Viper pa pala. Boy, okay nga lang. Sana mag-Viper ako. Masama nun, Timber lang kami. Tapos si BGM DK. So Void Spirit na nga lang nag-end up dito no para sa mid lane ng Tundra na P-Vision. Okay. Ano nga ba sagot ni Noan dito? Any range possible naman eh. Pero like, yung mga o-own kay Void, wala eh. Maliban dun sa MK. MK nga lang naisip ko. Yun na lang yung possible counter talaga na available na mid. Oo, baka pag Earth Spirit na lang si dito. Kaya Manokan. Okay. Hindi na maganda mag-earth dito. Yung ganito hero niyo. ASD Jack kasama mo. Bossing pa shoutout naman sa anak kong si Levi Kael na 5 years old, nanonood ngayon, prep for TI-30. Grabe. 5 years old ngayon, TI ano na ba ngayon? TI-30, no? So Abot pa ba yan? TI na ba? Hindi, tayo? mga ano na yan, mga 18 years old, 17 years old. Pwede, So, nasa right age na, no? Nasa Para right sa TI-30. Maganda. And okay din yung pangalan natin, si Levine, tas Skael pa. Invoker nga eh. Eto, Queen of Pain. Nag-end up na lang dito, no? Para sa P-Vision. Pero okay lang din si Butch. Tuwa may dissimulate ka naman eh. Hindi ka ma-own yung pa-poison. Hindi siya yung worst matchup for boys. Less may advantage pa rin naman si Queen of Pain. Yun naman yun. Dahil prone din siya sa mga scream nun. Talagang abot mo naman talaga siya dahil melee hero siya. Maganda naman, hindi naman masama si Queen of Pain every time kalaban ng mga Agi na core. Like PA, Luna. Diyan nagsashine yan eh. Yung mga may kailangan ka itulak. Tsaka, syempre, HP-wise, di ba? Mababa yun. Kung pure damage na offer mo. Burst yung ina-offer mo. And follow-up din naman talaga, di ba? Doon sa Arena of Blood, bukod doon sa Macropar, you have Queen of Pain. Yes. Ang ayaw ko lang dyan, sana mas binan na lang nila to si Void kesa sa Storm. Ganun din naman pala. Mag-end up pa sa Queen of Pain eh. Hindi naman binan eh. Parang mas dinurog mo sa matchup yun. Tapos, mas kaya mo, mas papangit yung lineup ng Tundra. Compare mo sa Void na mas lalakas sila eh. Nagkaroon ng decent initiator talaga. Yung Storm kasi, tumatalo yun, nakakapag-initiate din naman yun, pero hindi mo nakatangke yun eh. Ang gusto nun, sip in, sip out pa rin eh. Hindi ka tulad ng Void. Once magamit nito yung double jump sa inyo, nakatayo na yun, nang right click na yan eh. Pero ikaw ba? Draft dito kay mo? Tandra ako dito. Kanta ka dyan. Kahit sabihin kong parang nag-experiment yung Luna. Pero kasi Tundra to eh. Like, may reason kung ba't mag-high pick Luna yan. And maganda, ang gusto ko kasi itong naging last 2 picks nila. Bro, against dun sa may Ursa itong sa mga ganitong support. Void Spirit. Pasok eh. Pasok sa balota para sa akin. Siguro kung drop-wise ko titignan, mga 55-45. Ganun. Parang ano yun. May slight advantage Dikitan talaga. din talaga eh, no? Titignan mo, parang wala yung nagkalugyan talaga ng sobra sa draft. So, kompleto na nga dito, no? Para sa ating game number 1. And again, best of 2 lang naman tayo dito. So, no matter what, talagang 2 games na tayo per series, mga boss. And syempre guys, no, help the stream by sharing the live na din. Yan naman yung abangan natin. Kita nyo, nagpapakitang gilas na dyan si Japoy and si Abed. Yung mga Pinoy natin, kasali dito. It's time para manood ng mga bakbaka, no? Indirect, meron pa ba tayong apport card pala? Are pala. Ito na nga. Pero syempre guys, sumali na rin kayo sa ating Telegram group. Scan nyo lang yung etong QR code, no, na tinuturo ko dito para makasali sa Telegram group chat natin na meron pag-giveaway dyan kapag ka-playoffs na ng mga main events natin. Hindi kasi medyo napipil ko ngayon, Sir Polly. Baka buenas ako. Tumama yung partly ko sa NBA. Oh. Baka magtuloy-tuloy. Titingnan ko lang kung salam pa rin talaga ako maglapag sa atin. Ilan pa ba kambing natin dyan? Ilan pa kambingan natin dyan? 3-5? Ay, yung hamster lang, hamster. Tundra versus P-Vision. Tingnan mo yung duration. Duration ka na lang, huwag ka na mamili ng Hindi team. nga eh, duration lang ako. Yun talaga yung gusto kong lapagan. Like, gusto ko mapinta kung ilan yung over ba o under. 10 seconds remaining.
Pag mga 38 lang, mag-over ka na. Pero pagka 40, wala na. Yun, alam mo na. Isa-sign. Mga ganyan, isa-sign. O, teka, nagkakabugahan pa dito. Nagkakabugahan na dito. Dual bread ka na bit. Scream of Pain, same goes. 5v5 situation. And first but secured in the hands of Ducalis, losing BZM right now. Now, Satanic dito is getting trouble. Another hero down. This time around, sa side naman ng B-Vision. So, 1-for-1. Whitemon with half HP. Manning up. Andun yung Scream. Another set of damage. SSS dito, looking for the kill. Whitemon with a stick. And now 30 in the middle of this. Fire SSS dito goes down together with 33. So, 2 for 2. Still even. Pero now for Whitemon, caught with the disruption setup. Another hero dead sa side dito ng Tundra. 3-2 on the board. And B-Vision came out on top. Lumamang sila doon. Hindi ko alam kung like mas makakasecure ba sila ng road. Pero medyo maraming changes na nangyari doon. Jakiro napa-dual bread gawa ka ng first blood. Ursa napatalon. And syempre guys, ito yung first blood na yan. For question or inquiries, just message clinic page po for more information. Ayun maganda sa mga game number 1 eh. Simula pa lang, patayan eh. Yan, diba? Mainit, no? So, good luck sa mga nag-underkills. Yes. Pero ara dito. Alam ko nagpakamatay naman na sila. Si Ducalis. Unhealthy ka eh, tapos napa-dual breath ka. Gusto mo mag-reset yan, boss? Nakailambuga ka na, boss. Okay na yun. Tapos 3-4-3 pa rin naman, no? Hindi na masama. Queen of Pain nga lang dito, medyo limited yung kanyang mana, no? Siya yung hindi umuwi. Meanwhile, BZM yung unang namatay. So, in terms of XP naman, wala siya na-gain. Yun yung bad bits eh. Oo. Yung wala ka talaga napala. And Queen of Pain naman yan, eventually, kung kahit pa paano may napala siyang konti doon, baka bote ka na. Or kahit sabihin mo nal lang. Pwede rin eh. Parang okay naman na against Void Spirit. Nal. Mag-double nal ka agad dito. Ako, Kawayan. madalas ko nakikita kapag up against Void Spirit, mas gusto nilang nag-i-stats din. Sinasabayan nila, no? Kasi nga, annoying si Void Spirit sa CS. Ang bilis kasi nung atake. Masakit-sakit nga yan. Pagka-trend ka rin. Okay din namang answer to si SD sa kanya sa linya. Hindi ka maharas ng todo since meron kang palubog. Kaya mo siyang labanan ng may natinig yung peaking sa kabilang screen. Ayun nga eh. May narinig na ako nag-race eh. Nung clash kanina. Direct, may naririnig na kaming peakings. Thunderclap, Ducalis dito. Survive, couple of right clicks indeed, pero hindi naman namatay 30. Instead, Ducalis dito, siya yung mamamatay. Ito yung namayagpag pala, no? Ari, killing spree, nakapatay ng isa sa lane. Sarap. Wala na ba? Wala na. Ayan, wala na. Kanina may rinig nga eh. Oo, narinig ko yung background music ng pag-drafting. Wala boss eh, hindi napilian eh. Kung 38 plus, mag-over ka, pagka 40, mag-under ka. Hindi ko 30 na yun eh. In between, no? In between. Pero ari dito, tatry na lang bulihin muna ni Ducalis. Pero Salve is ready. Yaman yan boss, naka-ano to eh. Ayan na, naririnig ko talaga yung BB team eh. Oo, may pickings pa rin. Hindi, bakit sa ano to? Sa clean pick siguro. Tama ba to, direct? Check mo nga, check mo na nga lang din. Kailan po Civil War. Basta sa April guys, no? Civil War natin. Abangan nyo na lang yan. Madami naman bakanting araw sa April dahil more on qualifiers lang yung meron tayo din. Okay, mala. BCF, di siya naglagay na dissimulate, no? Level 2 poison pa to. Kawawa siya dyan. Hindi ba talaga yan? As per pure, mukhang na-spear back siya din, no? Madali yung setup, boss eh. Mukhang hindi naman mamatay si Pure dito. Wala naman Shadow Poison for 9 class at the moment. Level 2 pa lang naman siya. Nag-epic pa rin talaga yung BB direct. Sige. Grabe na talaga yung BB team na yan. Huwag ka mag-alala, mamaya sure yan kasi BB versus Tundra eh. Second series. Alam na natin na. Sure lang. Wait lang guys. Ayusin lang muna natin kaysa may naririnig nga kaming ibang game. Para lang maayos, madali muna ni direct. Para pasok na pasok tayo dito. Oo nga, gusto ko itong ganun tema yun. Maaliwalas. Kasi sinasabi nila na ang ganda daw ng green team natin. Ito. Oo, maaliwalas. Ka-uniform pa kami ni Polly, oh. Lamig. 2 pound. Nagdaman ko na. Expect mo na, alas 8 tayo magkakasa. Sabutin ng mga alas 12. Polly, alam hindi ka ginawin dyan. Hindi ka mapa-jacket dyan. Totoo. So guys, wait lang para ayusin lang muna natin natin. ni Direct, no? Yes. Kasi nga, meron tayong narinig na drafting. Baka kasabihin natin nag-i-start nga. Kasi wala ba ng BB? Recolix? Hindi ko alam. Recolix nga. Recolix yan.
Pero lane-wise, parang, like, looking good naman nata yung mga core, no? Maliban na kay BCM, siya talaga yung sobrang nahihirapan dito. Owner naman yun. Now for 33. Kaya bang patayin? Just a little bit more. Nag-miss! Uling right click. Double attack. And now this time, it's gonna be Shadow Demon down sa may bottom lane. Pure dito. It's very low. He'll be fine. Namatay pa ka mo si Ari. Yun lang, no? Nakuha pa ni Satanic. Kumbaga parang halos lahat ng mga extra freebies, si Satanic nakakuha. First blood, killing spree streak. Yaman yan sa early boss. So, kahit pa paano, may nag-gain pa rin naman yung Vision dun sa may top. Yes, nabuhay sa 33, pero si Ari naman yung naging kapalit. Yan na naman kasi yung 2032, yung lapok na Tranquil ng Tranquil. Pag di mo talaga pinatay, full HP na naman maya-maya. Sisipagan mo lang talaga mag-disassemble. Pag offlane ka kasi nga talaga gawa, laging lugi yung mga offlaner ngayon sa, in terms of matchup. Kailangan tong Tranquil stops eh. Hindi naman nakatulad to ng dati na importanteng nakadomi yung mga offlane. Yun yung pang sustain mo sa lane. Ito na, meron na siya to simulate sa nag-dodge na naman niya yung Shadow Strike. As long as malayo, no? Binato ni Noah yung Shadow Strike. Yun naman yung madali pa dodge. Pero yung mga ganyan subukan, huwag mo na subukan. Tatama ka talaga niya. Kapag kasi nasa Shadow Strike ka nito ni Queen of Pain, lugi ka sa harasan eh. Pero 33 this time, can he survive? Nag-miss na naman. Earthshock, finish the job. And Satanic dito claims another kill. 2-1 na para dito sa Ursa. Now for BZM is healing up with living armor. So di naman to para mapatanggal agad ni Noah. Binigla siya. Walang mana. Makakarea ka kasi doon. Pero biglang rotation, no? Coming out from the Shadow Demon. Pero ayaw panoorin ng camera natin. Back to mid lane kasi wala na si 9 class doon. Okay naman, nauna si 9 class dito para ma-secure yung power rune. Ito naman yung importante kapag going forward na sa 6 minutes. Presence lang, no? Pagka pinakita niya lang, andito ako. Subukan. Ano yung lagi mo sinasabi sa Radigas? More POE, parang mas maraming unit lang. Ano? Nakalimutan ko. Teka lang. Mars dito. May binabanggit kang term eh. Oo, nakakatawa kasi sabi ko lagi. Power to the people lang, mas marami, mas maganda. Ano? Ano patay si... Napatay si Strength in numbers. Strength in numbers. Strength in numbers. GSW din. Pero Queen of Pain, no, goes down doon sa may mid lane. Not pa ba yata siya? Baka na-root siya, no? Now Lucent, this time on the bottom. Disruption naman dito. Slow from the Nature's Grass. Essence dito. Safe pa rin naman siya. As for 9 class, siya na rin papatukan dito ni Whiteman. Sakit din naman kasi talaga ng kotong ni Trent. Yan, tingnan mo. Yan ang item. 100 plus 7 damage. Aray mo. Invisibility para kay No One. Setting things up dito kay Ari sa may bottom. Nakaramdam si Awit. Mablock siya or mag-TP lang talaga siya sa may top para tumulong. Spear. Now, Brewmaster. In big trouble. Habulin ba? No, they want the Shrine of Wisdom. Satanic's gonna be late. Ari, what a decision para mag-TP sa top lane. Imagine mo kung hindi na nila kinanti si 33. Sa kanila yun Okay. So, bandang uli, okay pa. Maganda yun for Tundra, no? Hindi naman namatay si 33. Nakuha niyo pa yung Shrine. Mutik ng pa-disaster yun, Badly needed pa naman itong mga support ng Tundra. Uy, inok! Inok yung live boss. Solid, no? Gusto ko yun. Sabay, ito yung replay. Gayhok mo na pabalik. There's the hook. Yun pala yun. Nagulat ako eh. Hindi naman talaga disassemble yung Tranquil Boss. Pero kapag kakabuo lang, lahat naman ng item pwede mo ma-disassemble. Kung hindi ko nagkamali, 10 sec ba? Alam ko 5 lang. 5 lang ba? Alam ko 10 eh. 10 na ba? Alam ko Basta 10, mga ganun. 5 to 10 siguro. Mga ganun. Kapag lumagpas na ng ganun, hindi mo naman alam mo yung disassemble. katulad din siya nung drawback ata nung pag bumili ka ng item. Yung 10 minutes, 10 na pwede mo ibenta na ng full same price. Yes. So, tahimik lang naman yung bakbakan natin dito. Like, yung first dazzle lang ata talaga nag-matter. Pero ito may namamatay-matay na naman. BZM, solo kill. Sarap, may dalawang bounty ron pa yung kasunod. Ito na yung masaya si BZM. Tamo, nakakainis pa itong ginawa niya. Ito kung ikaw si Otso, mabre-pressure ko dyan. Na bottom lane, that's gonna be Pure once again. Another spear back set off. Pero Pure dito, makaka-survive naman. They don't have enough, no, to finish the job. Ang kulit niya rin kasi, lagi siyang lumalapit. Primal Split, first usage. That's gonna be Satanic. Now, andito na si BZM. Looking to help this. And then yung Ice Bat, BZM dito with Astral Step.
Hindi naman na para mag-continue. Meron pa rin namang naka-reserve na Enrage for Satanic and down na rin yung Primal Split. Hindi sila nagkasundo doon. Tingin ko maagang na-dispel or like late na ba talaga lang nag-first kill si BCM? Ang daling setup na napalipad mo yung napalubog mo yung Ursa? Napalipad mo yung Ursa pala? Oo. Nice try na lang. Yun na lang. So going for Vidasi 33. At least nakita na natin yung gusto niyang i-item dito. Wala siyang split ngayon eh. Hindi siya pwedeng mag-maoy-maoy eh. Favorite move niya. Dadali niya kung saan-saan yan. Pag ginabol mo dyan, nonsense. Parang na-feel mo bigla. Nagsasayang ako dito ng oras. Shadow Demon dito, mamamatay. Pero hindi na nonsense to kapag tinitiyan ka Ito na, with Arena of Blood, there's no escape for you. They'll be able to punish him. 33 goes down. Space yun. Like 3 farms yun una sa baba niya. Ooh, na-remnant pa. Papunta sa next Na-terrorize? Bramble Maze, but the Terrorize will be there for the follow-up control. No one dito. Makapag-blinks out pa rin naman, so he's safe. But how about 9 class? He TP'd on the mid lane to help the Queen of Pain. No one dito is bottling up. Ari is half HP. Meron ba Sonic Wave? Available naman, and that Sonic Wave is enough to take down Ari. So kill secured, para nakuha naman ni BZM dito yung amplified damage. Ngayon ko dito yung naiiwan nila lahat eh. Oo, napatay mo dun si... Ito yung sabi siya nabatay si Territory pero biglang free space kay Luna. Tsaka grabe si Puroy talagang yung... Ang greeting nga niyan, di ba? Pero di pa naman siya namamatay sa ginagawa niyan. Ang lalim talaga, shoving dito lagi sa top tower, di ba? Naka-versus Mars, pero pulado yung tower ni Mars. Hindi nagda-jungle eh, no? Kumbaga Luna yan eh, isa na lang cycle nito dapat eh, clear ng wave. Kuha neutral, kuha ancient, clear ng wave, yung ganun ba? Oo. Ito nangaharas ng tower eh. Stick lang sa lane. And dahil nga dyan, no? Grabe yung HP ng tower dito. Onting tulak na lang for Luna. Disruption nandiyan naman. Level 16 kasi. Ngayon kayo tumipi. Hindi, kasalanan ni Mars nagtipi siya sa taas eh. Sa Dota ngayon, yung mga simpleng information na binibigay mo, malaking factor nun eh. Biglang magagawan ka ng play, lalo na itong mga pro team. Tinakainis. Leading armor kasi. Ayan naman ang play from si Luna dyan, boss. Ang hirap kumuha ng trade dahil may trend nga naman dyan. Living armor, andyan yan, pang sustain sa mga tower. Nakadraw lang ata ako dito eh. Alam ko, boss. Dito sa matchup na to. Hindi ata ako nag-tundra dito lang. Ano ba yan? Doon ako sa next series ng tundra nag-tundra. Sa BB, doon ako 2-0. Dito draw lang ako kasi... Parley ba yan? Sabi mo? Oo. Hindi, nagtatanong kung saan ako dito yun. Disruption dito. May amplify damage. Step and for 9 class, aabutan ng roots. Mamatay dito, yung Shadow Demon. Hindi talaga bagay kay 9 plus no. Okay na. Alam talaga natin. Binigyan mo ng ganyang mga range hero si Nine. Yung tipong nakapwesto lang sa likod na yung manlulubog lang, yung mga ganyan. Alam mo kapag ganyan siya, hindi siya nakakapag-scout, hindi siya nakakapag... Alam mo, hindi siya nakapang 9 class eh. Hindi siya nakapangulit. Pag kasi naalala ko lagi kapag mga MK Slurk to, kailangan mong habulin, or Pudge, kahit yung Pudge na, kailangan mong habulin, kailangan mong i-mirror. Sa ganito, siya yung nagko-cover up. Hindi 9 class playstyle itong hero na to. Kay save yan, yung mga ganyan. Oo. Bigyan mo kay 9 class, dito yung to-go na playstyle niya. Yung mga boxing save yan, maiintindihan ko pa eh. Ganun yung mag-SD mo. Pero agad naman natin, yes, maganda naman si SD this game. No? Pero yun nga, yung sa player nga talaga na playstyle, hindi siya yung ganong ka-fit. Hindi siya yung nakasanayan natin 9 class na grabe. Void Spirit, nagkakat din naman siya ng wave. Going for Vessel. Dito mo BCM. Ito yung masama, nababayan na yung triangle mo. Grabe nga, atakin dito, tapos dito nagpa-play around yung 2 supports. Ano mo na yan? nag-aabang Like auto lure lang lagi ng creep wave yan. Kung kunin mo na yung, tignan mo yung formation nila sa map. Si Luna siya na yung naglalaro dun sa may triangle. Yung tatlo dito sa may baba, pati mid, nakukuha na nila, nakukuha yung wave. Ang hindi ko lang alam, like, magkakaroon ba ng movement papunta sa may shot ng wisdom? Kasi yan, lapit na rin nila no? For Tundra. Although tatlo lang sila niyan. Hindi contest ng division ha. Like, wala naman si Luna eh. Grabe, ayaw nilang paakyatin man lang, no? Yung matanaw man lang kung anong meron na dun sa may triangle. Nadamot sa informasyon, no? Aangat ka lang, binrumble miss kayo, narangan ka kaagad eh. Masarap na buhay dito para kay Pure. Taking those ancient stacks. Doon na merong madness plus alacrity. Di daw pero dito sa may bottom, that's gonna be triple less. And the Arena of Blood. Astral Step, just a couple of right clicks. Mamatay siya dito in the hands of BZM. Overgrowth holding down the Queen of Pain. Can he take down White Moon or maybe BZM? And then you scream with a Sonic Wave. And
Hindi nga lang enough to take down BZM. Nakapag na Majestic. And now BZM running. Meron ba siyang Astral Step? Magkakaroon naman na in 3 seconds. Meron pang Fairy Fire. Pero okay dito. Like, shrine naman natin yung kailangan mong protektahan kung ikaw itong P-Vision. Hindi siya pumunta? And speaking of Shrine, andito naman si Ducalis trying to grab this. Ooh, good ice spot. Now, the Either Renan catches him. Ducalis dito, in big trouble. Ito na yung Kaltok ng Current Protector. Good spear to pin down BZM. Ducalis might survive. Di umabot yung Resonant Pulse. So BZM dito, backing off. Now, disruption for the setup. Good Either Renan placement again. Spear. Wala nga lang pagka tutusukan. High ground to eh. Ay, hindi ano yan eh. Yung design lang yan. Yung daanan yan, hindi ka pwede walang wall yan, boss. Oo. Mukha lang may kapitan dyan kasi tulay yan. Hindi pwede yan. Noong una din eh. Yung nandun ka sa baba, ididikit mo papunta dun sa side. Okay pwede yan. Pero yung pataas yan, yung pataas na yan, walang maglalatch dyan. Walang kakapitan yung okay, hook mo na ulit. spear ba? Tuwa ko sa replay. Inuhook eh. Pati napakan pa yung isip. Satanic dito may Battle Fury na yan. So mayaman pa rin naman talaga yung Ursa dahil nanalo to sa lane eh. Kaso nakita siya dito, makatakbo naman ata. Pwede ba nila ma-delay? Aether Remnant. One Enrage. Try. Hindi nagbibiro yan. Palaban yan, boss. Hindi yan nagbibiro. Pero ganda. Mapag-default sila doon. Ari. Nagado dito. Spear. The good one. Patay na nga dito si Ari. Ducalis dito yung makakuha ng kill. Dumamage yung macro kasi pati yung mga kung ano yung binato niya. No? Yung DPS. Ito na. Blink timing na for Ursa. So maybe it's go time for P-Vision. So yun sila pwede kong laban dahil mas marami sila eh. Kaya pa nila to first. Andun yung Lucent Beam for the follow-up damage. SS dito, dropping that Arena of Blood before he goes down. 9 class edition, naligtas ng disruption play. Taka nga rin ako eh. Like Abot magkatikit naman, sila diba? doon ah. Oo nga eh. Hindi man lang na-trinay, no? Like, paabot na si Ursa doon ah. Lapok. Tulay ng DPWH daw kasi sa Vildorio. Pero 9 class dito speaking. Na-setapan pa yung 2 supports. Sa side ng P-Vision with that overgrowth. No one catching up with a good scream of pain. Support for a support yung naging trade-off dito. Satanic dito. Looking towards BZM. But it is Simulate. Under naman. And now there goes the Sonic Wave. Darkers Eclipse. Terrorize combination. With the pain goes down. Hindi ka lalaban kapag nakikita mo yung split. Yan lang yun. Nakita mo yung mindset ni Satanic dito. Uy, bahala kayo dyan. Medyo malas lang yung pwesto ni Queen of Pain since napablinky na siya. There's no turning back, no? Kung tatamaan siya ng Bramble Mace, eventually mamamatay na. Kaya na naman yung hook, oh. Hinok na. Set up na dalawa eh. Nag-panic na nga lang siya. Nakablinky na siya si... Nag-dispel. Kahit nag-dispel yung shield. Nagtaka rin ako, sabi ko, parang lambot niya, naka-shielded nga yun. Pagkababa dun sa Yules, dinispel boss eh. Kaya naman pala siya nag-break in. Case shield run yun eh. Oo, mag-blink ka rin talaga. Tanggal yung ace mo na, palipad ka eh. Pag landing mo, dinispel ka, tanggal yung shield run. So 3K na yung kalamangan ng Thunder this time around. Diyos ko. Di ba mangalay si Padge dyan, no? Kakamitok sa parang may replay eh. Nangangalay si boss. Smoke play naman sa P-Vision. Tuloy pa rin naman yung atake. Gusto nilang makakuha ng opportunity. Mag-grabbing Roshan. Ursa tong pinag-usapan natin. Timing naman nila eh. Kung may dagger na yung Mars, dagger na rin si Ursa. Ito rin, it's time para lumabang ka eh, no? And kung alam mo rin na wala namang spells or cooldown yung mga ultimates dito ng Tundra, pwede mong gawin. Finally, mukhang makakuha naman na ng objective dito yung P-Vision. Roshan na yan. Midnight Tower down. 18-minute run. Illusion lang yung mag-spawn. Pero pwede na yun. Basic to spell. I mean, tignan mo, cooldown pa naman itong split eh. 30 sec pa, no? Mukhang aware naman dito. Blizzard na si Whitemon. So, andun yung Eye of the Forest. Tay! Ito, kita yung loob nun? Loob, no? Kita mo yun? Flying vision. Yung Eye of the Forest. I mean, nasa puno lang dapat yun ah. Sabi ka ng high ground doon? High ground yun eh. Kapag gumanon, parang bundok yung tinawid mo doon ah. Dinuduga sila ng I mean, konti na nga lang yung spell. Kasi bagay, baka parang rockets lang yung style niya. No? Asa, flying yung kita, kasi yung rush pit, dapat hindi mo kita. Kailangan talaga may tumao eh. Diba? Pag yung sa rocket, nag-linger yung... Terrorize.
Ursa pushing back. Nandun yung Arena of Blood with a spear follow-up. Sonic Wave, the combination's coming in. They have enough to burst down too. Double kill for no one dito. On the back na Satanic, 1v1 up against the Primus Split from the Brewmaster. He needs to run away. Another set of stun to come in. Satanic goes down, but they've lost spear at the same time. 3 dead for the side of Tundra and looking for the next target. Double kill for 33. It's a triple kill for this Brewmaster. Now the Earth Brawling will be the only one left. Kaya bang bigyan? Maybe P-Vision. Enough na to, sabi nila. Pucha, panalo na sila sa team point na yun. Napabayaan nila Ags pala yun, kaya pala ang lakas ng bawas. Bumabato kay... Oo. Kay ano? Ay, 2-8 binawas. Okay. Nagulat ako. Kita niya sa lohin yung Ursa. Naka-Aganims pala. Kaya nga parang pag naisip mo, panalo na sa team fight yun. Ang ganda ng combo ng Spear Arena Wave Macro Fire. Shoot eh. Namatay pa nga pati siya. Parang 3B, parang ano na yun, 5B2 yun ah. Iba rin talaga tayo ng chapter din. Huwag mo nga talagang labanan. Hanggat wala ka pang BKB, huwag mo muna labanan. Masakit talaga. Aray mo. So 20-minute mark. Tormentor dito, mukhang wala naman naka-ready right now. Disruption for the setup. Dito Spear. That's gonna be Adley, protected by his teammate. Darating dito si Pure together with Thirdly. Now BZM jumping in. That's gonna be 9-class first one to die. And they managed to bring down this Shadow Demon. The next thing might be Ducalis. BZM dito, playing with fire. Aether Remnant, connect din naman over to Ducalis. Pero wala naman magiging follow-up for the side of Tundra. Ang maganda naman na secure mo yun eh. Kumbaga parang hindi mo naman na-parosh, no? In a way na gumagana, lumipat na sa bukain. Jogging doon si tropa. Smoke play, Tundra. Tormentor kasi boss, 20 minutes ha. Kapag nagkahito ano doon sa may Roshan eh. Lumipat naman sa Tormentor. And this time Tundra, sila naman yung mag-i-smoke. Wala na nga lang silang aabutan. No? So for P-Vision. TMT, like, yung Trent mabait to eh. Bumili ng sarili niya yung short dyan eh. What if mapunta sa mga kurva? Ayun nga eh. Mapunta sa Brew. Sa Void Spirit yung the best kahit sana. kay Ari na nga lang din. Naganda naman yan eh. Mukhang libre yung Tormentor for the side of Tundra. Nagbaba sila eh. Tanong kung Roshan maabot. ang gusto ng P-Vision and shard for Yan 33 indeed. Sa kurva na punta. Pagkas mo mga triple kill, binigyan ko pa siya. Sarap ng buhay. Ang sarap mo, 33. Gagagay, ikaw din naman si P-Vision. Parang like, it's time para mag-chill eh, no? Kumbaga, trinay mo naman nung nagkaroon ka ng mga dagger. Diba? Nag-train naman sila eh. Ang problema, talagang hindi lang nag-connect eh. Depensa yung Roshan, logi in terms of team fight. Tsaka na-realize nila na hindi, kailangan talaga BKB ni Satanic. Yun na lang yun. Pero ganun din yung gusto ni Luna dito. Mag-BKB siya sa third item. Compared po dati, no, meron naman ng time limit yung Eye of the Forest. Kasi dati yung Eye of the Forest, permanent yan. No? Ito meron naman na. Para siyang Observer Ward na rin. Pero tagal pa rin. Alam mo naman yan. Ay, isipin mo, tatlong charge. Tatlo, di ba tama? Madaya sa Dota yung libreng vision. Ano ba kayo? Vision game naman talaga. Dota. Madaling maglaro pagkita mo. Hindi, nagre-reset yan, Paul. Hindi lang tatlo kaya ni Italim. Hindi lang. Parang 1 minuto ata cooldown. Hindi, I mean, hanggang yung max charge niya na, ano, yung tatlo yung... Yung nakikita mo? Hindi yung tatlo yung pwede nilang matanim. Yung tatlo yung charge na... Nahawak. Hanggang 3 lang. So, 33 nag-dagger din naman siya dito. Going for BOT, no? Hindi naman nabago to, no? Para sa mga Brewmaster. Lately, yun naman nakikita natin, no? Yung parang after BOT, nagre-refresher na din. Di ba? Or yung iba, nakikiras kapag right-clicker type. Pwede ba natin kay XSS? Yung right-clicker yung bro. Okay. Yung kay XSS nga. Di ba, nakamidas. Pagka-aganim, nagkiras, nag-right-click. Kiras, no? Kasi yung sakto sa talent. May attack speed yun, yung talent. So, P-Vision dito, mag-i-smoke. Okay. Grabe, no? I mean, talagang bantay sarado yung direct naglalaglag tayo, May FPS drop. May FPS drop, Kanda yun, Hindi na ako magtataka dito kung sa kanila din yan. Buti nga walang pause, di ba? Yun naman yung maganda. Hindi naman tayo na-delay. Sanay na tayo sa ganito, Sir Paulie.
So going for shard din si Luna, no? Pero speaking of Luna, siya may kita dito. Ganda ng pagkaka-spear with the One Reno of shot Blood. dyan. And look at this Ursa eating him alive. Pure dito with the glaives. Terrorize to protect him, but they have the BKB for Static. Where's the overload? They'll have it. But Sonic Wave catching him in time. There goes Pure down for 50. They managed to bring out Nukalis in the process. But there goes Satanic jumping on the slow ground. SSS dito, trap in the middle of trees. Now with the Primal Split, disengage sa part ng Vision. Even though wala ng Luna, di ba? Nakakainis. 2 times na nangyayari sa ano. Right target naman yung nagagawa mo. Napapatay mo si Luna. Na-delay pa kasi, no? Clean up kayo lagi ni bro. I mean, nahuli na naman yung dalawang support eh. Nakadagger na Brewmaster na to eh. Mas madali niya nang gagawin ngayon to eh, compare kanina. And kung kasama nga naman yung ni Bro, anytime na papasok si Bro kasama yung Void, parang minus support na ata talaga kayo. No? Sakto talaga. Eh, sakto na rin. Wala na rin BKB sa Satanic yun. Talagang pang-outa na lang talaga for Ursa ng moment na yun. Buti nga, mabot pa yung wave eh. Na-OG siya nung nag-BKB. Oo. Ang kunat ng Luna kasi, no? Like, di ba tumagal? And I hope that's the hook! Living armor. BKB lang, no? Tapos yun lang, no? Yung Graves. Kung nalibing armor mo, parang nabuhay pa to. No? Bakit hindi nila na-burst Ayun, no? Magsabay na naman kasi si Void pati yung Bro sa likod. Nawala yung support. I mean, lang naman, di mo kumitan si Luna. Nakatakbo ko eh. Kala ko, ano na yun eh. Like, P-Vision, transition na sa Roshan. Kung malinis na lang napatay na yung Luna. No? Good pull, ano na yun eh, pick up eh. Hook back mo na. Walk back pabalik. Eh, yung Tundra, hindi naman nagro-rush. Talagang kinikiling mo softly ka lang. Kina yung kalamangan bigla. Sinusundan lang, no? Kung saan sila pupunta. True. Kumbaga parang mirror na mirror yung galaw mo, no? Tapos ikaw as P-Vision, no choice ka. Smoke tayo, kill tayo. Tapos talo ka sa team fight. Going disaster yung nangyayari sa kanya. Mukhang next team fight, magkakaroon na talaga ulit ng Primal Split. Eh. So ito na nga, Roshan, this time around, Tundra, sila yung kukuha. Ang tagal binabantayan, gustong makuha ng P-Vision to, sabay Tundra pa yung makaka-claim. Nakita ko sa gawin ni Satanic mag-MKB siya dito. Parang feeling ko ito natin ang kailangan nilang patayin sa Bro. I mean, yaman na mag-stay si Luna. Hindi nyo pa natetesting eh. 2 times nyo nang pinapatay yung Luna, wala pa naman damage eh. Tapos inuubos kayo ni Bro. Si Bro na ata-targetin niya muna. So mukhang papunta naman na yung P-Vision dito sa Mirror Split. Bro Split available. Look at PZM jumping on the tree right now. Nightless dito will manage to survive. Now with the Bramble Maze holding them in place. Kailangan mag-ingat dito na side ng P-Vision. Manta style. Oh, takot ka na naman dyan. Wala kailangan mag-out. Low HP Farm na lang. agad sila. Bigay nyo na yan. First rush lang naman. Oh, tapos na agad na pabila. Ano yung kilas nila? Nakinas niya. Ano? Easy game? Nanalo? Ulol. Pwede sigaw tayo. Di repa. Maaga-agang repa yun. Oh, Aegis dito secured. Sa bottom naman. Triple S. Right? Minasahe, boss. And syempre guys, no, yung Roshan kill na yan is presented to us by Everyday Gadget. For your next upgrade, go Everyday Gadget. Message nyo na rin po sila sa kanilang Facebook page. No? Naka-midas naman, naka-ano naman yan, midas. Hindi, nakuha niya natin yung talent or sub-up lang dito. Sub-up lang yung first kill dyan. Alam ko 20 pa yung ano, tax speed. Pero white man dito, hindi naman na-pull off na yung, nandrop na yung overcoat. Hindi ko sure. Na-drop Na-drop niya Wala ata. yung green. So patay din naman yung Jakiro. So support right now. Alaka! Nag-blink out si No One. Ito na sa territory. Charging in. Disruption maybe able to stop him. Pero No One dito. They found him with another set of realms. He pops the BKB for No One. And Sonic Wave to try and bring down the Willow. Will be able to do it in time. Now Primal Split activated for territory. Taking down the support as well. So 2 supports down on both sides. Okay lang. At least may trade ka na. Hindi na masama, nakaalis naman si Pino Pain. Kung namatay yung club doon na hindi worth it yun eh. May BKB naman na pala siya eh. Talagang kailangan ng hero ng P-Vision eh. As long as walang, hindi pa 3 BKB tong course nila, parang ang hirap ba ng situation? Sobrang hirap pa. Tapos parang kinakapos sila sa damage. Ngayon, pa-BKB naman si SSS dito. 10k advantage for Tundra ngayon. Going butterfly si Puro Himala, hindi siya nag-ags. Naisip ko mag-aag siya eh. Ano na? I mean, hindi niya ba nakita na naka-demon edge na yung Ursa? Tayo na lang daw siya. Okay na. At saka ayaw mo to kapag talaga ano kay SD kalaban boss eh. Kaya ako nagtaka eh.
ano rin kasi yung illusion diba? Evasion. Sulit naman, kumbaga, yung butterfly hindi naman ganoon kasamati sa Luna eh. Pero sa ganitong situation, nakita mo yung Ursa pa MKB na may SD pa. Parang ayaw mo, gano'n yan. Tama na, tiwala lang siguro siya kay 32. Pwede mo na nga may dispel yun. Paksa niya na attack speed. Napanood ko, enjoyer din kasi si Puroy ng boss Silver Edge, may attack speed ka na dun. Or yung nag-sweep link, di ba? Kahit anong Ajin nito, binubuo nun. Kaya nga siya nga yung SF na race type eh. Naka-Silver Edge, sweep link. Di ba? Classic lang na yung bounce na Luna sa mga rocks, ganun na yung gusto. Eventually naman nga, kung mabubuo mo to yung ay sa talik. Tapos yan, babouncing mo lang. Yung lubog, hindi ganun ka problema eh. Sa next step naman kasi ng Tundra, mukhang naman na yun eh. Pa-high ground na rin talaga to eh. May aegis ka naman, sulit din yun. Talagang kumakato ka ng base. So 11k yung kalamangan ng Tundra. Mukhang malabo pa, no? Like yung next timing for P-Vision. Like itong aegis nila to, pwede itong mag-try ng second tower siguro. Kahit yung mga outer towers lang muna yung objective mo. Pero para ba mag-high ground, hindi pa ito yung time eh. Medyo late lang kasi talaga nakuha yung Aegis ngayon. Kaya parang, alam mo yun, ang dahil ng item. First Roshan pa lang tayo. And kung mamamatay yung Queen of Pain dito, may lubog naman na. Kaya naman yung disruption. Pero Terrorize gonna be yung point. No, Pinok lang. Pinors yung BKB. But there goes the Ursa. They have the damage takedown pure for his first life. The jumping in, Remnant over to the Ursa. Arena has been spent, yes. No Sonic Wave. Wala naman tatamaan coming up from Queen of Pain. Kasi yun nagawa mo na lahat doon, boss. A big spell na nila lahat yun BKBs, yung Wave, yung Arena. Hindi ba wala silang panlaban na dito? Pagkaganyan, up lahat for Tundra? Ewan natin kung didiretso ni Tundra to. Like parang, hindi pa naman pumuposisyon si Puroy eh. Level 19 si Bro, boss. Sa bagay, lagi silang natitira sa team fight. Kaya pag nag-late game, lugi na yung division dito. Malakas naman talaga si Ursa, no? Like the damage, yes. Pero kung nakakait ka na dahil mayaman yung kalaban mo, doon mahirap yung game for Ursa. Buti nga, meron silang kasi. Pero once mo bumama yung mga fight for stop, annoying yan. Kaya nagtataka ko, iniisip ko magaganon build ng si Puroy talaga. Yung nakaaga yung spike. Maganda naman yung spike lagi. Pag every time nanonood tayo ng mga range carries like Lynx, SF, no? Nakita natin nagpa-fight against Ursa. Jakiro dito, pinuk lang din, no? VZM after makita yung Mars, Asel stepped out yung ginawa na psychic headband. Lumayo ka sa. Pati nga si Puroy yan din item eh. Ayun sa kalaban. Pushback mo nga naman, no? And for Tundra, afford naman nila to. Like, nawala na rin yung ADs mo, hindi mo na kailangan maging arrogant. I mean, kung magpa-farm ka lang din ito. Umap naman na rin si Tormentor, no? Kaya Tormentor time para sa side ng Tundra. Short of greed. Kaya i-reward na naman na si Arid this time. Pero sa wakas. Pero kalungkutin talaga ito si Ace. Pero ngayon ko lang nakita to. I mean, yung state ng game natin. Ito yung game na walang Crimson, 5, Mimic pa. Wala sila pa. Sa pagkabilang team, no? Yung trend kasi, like, may living armor ka naman. Pwede pala yun. Wala ka naman ding i-debuff na grabe. So, kadalasan kasi nagre-grips naman to, yung trend. Pero kung wala kang i-debuff na grabe para sa sarili mo, mas okay pang like mag-solar ka na lang, or mag-drums ka, yung mga ganun ba. Yung Jakiro kasi, yung classic na nakita natin eh. Uy, mabilis ang pick-off lang, no? That's gonna be Ari dead. Nakapag-react. Nakapag-click po siya. Namatay siya sa talon. Nakita ko nag-cooldown pa yung ano niya eh. Shadow Realm. Ito, speaking Greaves. Ayan na. Meron na, intro it. Meron tayong isang... wala yung mga lason-lason sa'yo. Pandibap nga naman ng slow din. Yung Jakiro, yung nakikita natin classic build lagi, yung drums sa Recta Agri, di ba favorite din ni Maledix to? Bagay, every time nagkaka-agrims ka naman, nasa Jakiro, lakas mo sa team fight. So kahit tugi naman yung P-Vision dito, no? The farm machine pa rin naman yung ginagawa sa nating ganyan. Ano na rin yung Basher and going for straight Abyssal for Ursa. Okay. Next Roshan tayo magkakatalo, mukhang dun yung big fight talaga natin. Level 20 na dito, yung Void Spirit. Dire's middle tower is under attack. Mukhang pa-under ako dyan. Ano naman tayo po? Sanay naman tayo na nag-o-over talaga. Yung mga game, 3-over. Parang kang 3-0 na sa finals, napag-game pa natin eh. Gusto ko mama.
skills pa. Kasi J-Jules magka-cover niya. Hindi pwedeng dalawin ni Jules si Kuya D kapag OG ang kalaban, di ba? Nasisilipin talaga siya ni Kuya D nun. Baka humingi pa ng tips yan si Jules. Ganong oras, di ba? Last 2 series. Sabi ni Jules, Kuya D, pahinga ng advice. Knowing na expert ka ng OG, ano ba masasabi mo dito? Mga 10 sec, kaya na ni Jules yun. 10 sec na pikit. 10 second lang, dalaway lang saglit. O, sabi mo lang 10 sec si Kuya D. Going for nullifier si Brewmaster, no? Hindi magre-refresher dito si 33. Himala. Hindi ka naman sinalipay. Nakaano na ba yung mga support? Like, sobrang dami pong pangkait. Hindi ko rin alam eh, pero sige, nullifier at this Like, puro spell sila. Di ba? Like, Ghost Scepter lang naman talaga nagmamatter na yun, pati yung mga glimmer, kahit na paano. So, mukhang patience lang muna ulit. Baka counter lang kayo. Yes. Nullify mo na lang, diba? Para wala laging tawag dito, yung overpower. Doon naman nagagaling talaga yung mataas speed niya. Pag walang seconds ka na, tumal ng stack ng Fury Swips. May trauma rin yung division. Ano, kailangan natin galingan na sa tournament. Nag-DM, nag-champion, stand-in eh. Kinik natin, sabay nag-champion. Pa tayo lalabas na tanga dito. So, ano pa naman, kahit pa paano natin sa padiretso pa rin naman na umaangat ng resources, no? Region, grabing damage agad yung nabigay nila over the Satanic. It's down to almost half, 33 pops, the Primus split! He was able to interact, and now there goes Satanic. Use Dispel, Enrage, backs away, makaka-out ba? Another set of Dispel, there goes the damage. They have enough takedown, Satanic. He doesn't have the buyback. Kakabila na ng Abyssal Blade, and now Triple S goes down as well. 2 cores dead for set of Vision. Sonic with the pushback. Pure is only half HP, so he will fight back. Pops the BKB for no one in order to dodge the Remnant Blaze. No one dito. Overgrown to hold him. Andun yung damage with Terrorize for the follow-up control. No more BKBs right now for no one, but with the buyback for the Mars, they'll be able to turn this taken down 2 right now on the side of Tundra. 33 without this Primus, it pops the BKB, then TV's away. No damage left for the side of Vision. Makaka-survive si 33. Pero buti, napabuyback nga yung Mars. Pero I mean like, seryoso, tinalo ni Satanic yun? Nagkasya na ba siya? Abyssal siya. Gusto niya i-abyssal, pero Okay. sakto din talaga, split eh. Kasi nakita ko naka-basher si Bro eh. Si Bro may basher, boss. Hook mo muna. Ayun, may basher si Bro. Oo, ano? Bakit di magkocontrol mag-abisal din si Bro? Ganda na puto talaga. Sana double spear naman. SSS. SSS is the shish. I mean, kung hindi nag-buyback siya doon, possible, labasag na to. Alam mo naman si Luna, napakabilis nan. Sabi na, wala akong ginawa dun guys ah. Ako doon ah. Dahil kung kahit na wala akong nagawa ah. The regrets ah. Ayun, right click talaga to boss, pambaboxing. Naalala ko kami gumawa niyan dati eh. Sa pub. Nagka-missile si Brutus, naka-moonshard. May ganyan, may talent kasi si Bro na para dun sa ano. Attack speed, di ba? Yung right clicker. Right clicker type. Oo, hindi kayong primal split na Scanning. Brewmaster. Pero kasi maganda pa rin naman talaga na i-max out mo lang yung ultimate mo, gawa ng ano. Tapos pa rin naman. Nakabasag na. Pero ari dito makikita, set up with a spear. Mamamatay dito Namatay yung siya sa kilig, Willow. boss. So, is it Roshan for the side of P-Vision? I mean, may buyback naman si Ari. Doon dito, up din naman yung mga key spells. Pero maabot ba sila kung lalaban talaga sila? Dahil medyo maganda naman yung posisyon ng Division dito. Wala silang nagamit masyadong spell doon. And spotted sila. Smoke pala dito yung Panther. So they initiate. PCM. Another poke over the Satanic. Primus split activated. The Satanic needs to back away. Ano naman yung spawns? Roshan helping. Lucent Beam. Pops the Enrage. Nakaka-disengage naman dito sa Satanic. Pero 433. Meron naman next choice. Cyclone. This time, they want the Mars. They want the dieback for this hero. Hindi naman naabutan ng 8 remnant setup. Paliparin ko ulit. Another one. Another Cyclone. Pero wala namang magiging follow-up. Once again. So, marunong siya kami. Pero nakakommit doon yung Primal Split. Baka ito naman yung go time for P-Vision. Ako naniniwala ako kahit walang split dito, lalaban yung Division. Laban talaga yan. Kanyang build. Pero look at that! P-Vision dito. Needs to be yung dalawang careful. BKB nila. BCM. What a damage coming up from the Void Spin and the overgrowth onto 4. They found them. Marino Blood will be there for defensive play. But they have the BKBs for this. They've lost the Tiger, but they're losing 3 right now for the P-Vision. No buyback for the Mars. Ganda nun, boss.
Then BZM on the hunt, found Satanic at the same time with his Remnant, make it 4. Yules just to kite him down. Satanic to fall here. Si no one lang dito ay natira for P-Vision. Ay, yung sinasabing that's the poke, no? BZM, Trophy Dalawa yung nag-BKB doon dahil doon. Ganun lang no, Shivas with Atlas Team Restaurant Bus. I mean, alam nyo na may OG pa eh. Kung hindi naman sila magre-react doon, imagine mo na OG ka dyan sa ganyan situation, ubus ka na eh. Dahil sa pinoke kayo, no, napabigibig kayo. Wala kayo pang debuff ngayon, no? Nakatayo lang sila doon, no? Dinare-diretso sila ni Luna, so... Easy yung tanin. Yes, please. BCM is the shish, Pops. So, di natin maramdaman talaga dito kay mga. Sobrang kited lang to. Dire's bottom Ito yung problema, nandito yung attention na. Oo, maganda to against Luna. Nakikita mo yung diferensya ni Sino Pain at Luna Spirit. Yung composition mo eh. Yung SD pati Jakiro hindi mo maasahan kasi Sino Pain. Speaking of Bestie and Jakiro, pinapasok ko lang ng BCM dito. Siya na yung big boss. Tama naman yung SD niya, 9 boss eh. 9 plus eh. Plus SD, let's Hindi go. ka tuturuan yan pag naging SD yun si boss. Walang class. Ano sa, dismiss ang klase niya. Ilang beses ko nalang napapanood yan. Siguro tatlong, ito napakatlo na to. Hindi naman na pala tinuloy yung B-Fly. Swift Link naman na dito yung Luna. And another hero to fall aside ng P-Vision. That's gonna be buyback. Good spear onto the Arena of Blood, the Fountain Cell. Andun yung damage to take down 33. That's Sonic Wave to burst him. Now BZM dito. Hindi mato ah. The Simulate's gonna be up. Disruption for the setup. Where's the Ice Pad? Maybe the Spear. Enough naman na yan to take down these two cores. Medyo naging kaki lang sa turn sa part na yun. Buyback din naman nila lahat eh. Eventually, okay naman. Nasecure mo ba yung buyback? Talagang maganda lang din yung pagkaka-spear sa'yo. Pinush mo to the limit eh. Gusto mo na ibin yung mga support dun sa may fountain eh. Shoot siya sana sa fountain. Yes, sir. Ano pa naman yun? Arena to spear back, no? SSS, mukhang nagas mo. Hex na ba siya? Ano ba nandun na? Ano ginagawa mo? Dapat, Umabot kayo, Hex? dapat basag lang. Hindi ko alam. May nakita akong corner papunta kay Mars. Eh. Siguro naman, no? 40 minutes. Possible naman siguro Hex na to. Dagger bigay bilang item niyan. Eh. Oo, dapat lang. Minsan nakuha niya sigurong gold doon. Yung problema mo, tingnan mo yung network ng tatlong core dito ng program. So close to each other. Parang tayo pala. Hindi mo na nga masyadong masahan si Ursa gawa kinakait naman talaga. And yung masama pa dito, yes, na-defense sa kanino. Na-force nga lang yung buyback. May ages pa rin yung Luna. Hindi naman siya yung napatay niya. White King dito. Tamang overgrowth na lang naman. Space provided, yes. Gusto niya ata maglagay ng puno ng tralala dun sa may... Ano nakapaglagay ata siya? Nakapaglagay siya. May vision siya dun sa kanan. Maganda nga naman yun. Pagpato, 42 minutes na palabas yung show. At least meron kang isang... May mga puno ng katabi yun, di ba? Makamit na nila once. Hindi nga lang yung disruption. Terrorize on 2. Pops BKB for the Philippine. Now VOD2 for the Blue Master. They found the Shadow Demon with the Visa Blade. Buti ka mo, hindi Queen of Pain, no? Pero medyo mahirap nga naman patayin si Queen of Pain. Alright, tama yung ganitong performance na nangyari kay Blue. Kahit sabi natin na spear back sa wala. 25 na, boss. Deserve na clap-clap niyan, so... Kulit ni Blue eh. Yung madabo dyan, yung puli-puli attack speed. Yung isa, yung pampabilis, no? Yung pula yung crit. Yung pala may crit. Ay, yung green yung pampabilis. Yung gumagano'n-ganon ka. Parang nakakatakbo-takbo ka ng mabilis. Win. Yung blue, yung blue. Yung blue. Yung green ano to eh. Magic resistance. Status ba? Status? Or magic resistance. Basta defensive yung green. Ito, nag-split. Cyclone. Then, ito na yung bounce. Come on, bounce. Sa bounce silog. Ito mo, naka-ready na yung ano sa'yo. Oh. Ito na yung Bramble Maze. The Roots comes in. They have the side of Vice. They want to bring down BZM. And it's Sonic Wave to the burst. BZM goes down here. Pops the BKB for the core heroes right now on both sides. Pwede na. Out naman dito yung Tundra. They still have the Aegis for Pure. Now the Abyssal. The Bash just kicks in. 30 pops his own BKB. Another set of Sonic Wave coming up from no one to push him away. Then TP is out. Back to safety. Di umabot si Satanic for a right clicks. Chance for the Bash. Mamatay pa rin naman dito yung Willow. So 2 down sa side dito ng Tundra. Pero yung set of Frags, na-claim na rin
ng Tundra. Yun naman yung pinunta talaga nila doon. Sabi ko sa'yo, hindi niya talaga makakalimutan yun. Puro ito eh. Average na yan. Sino naman Swift Link na yan? Hindi nawawalang item ni Puroy. Pero humihinga pa yung P-Vision dito ha. Natitigan ka ng rocks oh, pero nababawi mo ba in a way? Na yun, nagkaroon na ng Sight of Vice. Ang laking bagay na. Mahuli na siya. Ang dali na nakakapatay. May chance nga naman na mababurst ka na. Dire are scanning. And pa 25 din to ha, Queen of Pain. Masakit din yan, booster mo yung item niya. Di Octa rin. biro yan, naka-refresher yan. Oo, double wave. So ganyang build ni Queen of Pain, dumadamage ng 1024 ba? Hindi ko nagkamali, 1024 yung wave. Lalo na pag nakuha mo na yung sa talent tree yung additional damage. Hindi pa rin biro yan, yung burst potential dito ng P-Vision. Radiant's middle Mukhang tower afford has naman fallen. nilang continue dito. Smooth pa rin naman yung Mars. Pero silang gustong bigyan kung mga mag-defend. Ang tanong ko, high ground kayo, wala kayong buyback dito. Kaso wala naman din paking Tundra na sige. Oo. Edi basagin. Ito, Nakagaw pa rin. Sure Ba't huli siya pa rin yung nakakuha? kumuha ng pan level 18. 18 na ba yan? 18 na. Tagumpay pa rin, no? I mean, doon siya nahuli ng 41 minutes eh. Kaya nga tingin ko yung purpose naglagay siya ng pang-vision doon. Nagka-blink pa. So nasa padali palalo yung mga setup ng overgrowth. Mga boy na rin naman na tong lahat ng hero ng Tundra, no? So kung sakasakali, Roshan yung medyo malapit, 2 minutes pa naman. Next Rosh, third Roshan. Baka doon na lang tayo magkatalo, no? Refresher short din naman yung included doon. Going for Daedalus din si Puroy. Hintay mo na siguro to, magpa-full item na kay lahat. Next mo pa sila dito kay Bob. So, saan pa kapahan nila dito? Meron pa naman silang window time na ano mo yun, hindi pa rin naman available yung buyback. Hindi pa nila nakarosa ng Roshan. Ba't naman tambay si Purito? Are scanning. Tanong sa sila papunta dito. Wrap around play bago sumila, pangat, ganun. Papasok ba sa base? Di ko rin sure. Bigla silang micro, di oh. Bigla silang pumasok sa triangle. Yeah nga eh. Pero ito naman, pakonect naman na sila sa may mid lane ulit. Okay. Lord, na-break yung smoke dito para kay 33. Alam niya, something's going on. Parehong naglalaro lang naman kung saan may vision dito yung mga both sides. Kung nalagay mo lang dyan, kailangan eventually may magpapakita sa P-Vision eh. Pag yung natulak yung baba, dapat i-depth na nila. I-escort ang pangano illusion. Okay, third rush! Wala eh, 26 minutes na matay yung Roshan kanina eh. Matawala, third rush na. Okay, tagal. Matagal din siyang tinambangan eh. Pumountain pa yung dalawa. Oo nga, pumountain pa yung dalawa. Tayo master, na ka naman di mag-over. Sanayin nga lang yan. Then, nagawa rin ako. Baka nga kasi mamaya sa third and fourth series. Oo mo na intindihin yun. Alam na natin yun. Ako nga, mas gusto ko yung mga first and second. Yung dadating si Jay dyan, magaganon pa 60 minutes. Gaganon yung 60 minutes. Mas gusto ko pa yun eh. So, 46 minutes in. I mean, medyo lacking din naman sa disable pa yung Tundra. No? Parang feeling ko dapat magka-extend sila eh. Kaya nga, ultimo si Bro dito napaabisan eh. Dama nila yun eh. Kailangan nila ng pan-disable. Get third rush! Okay, inantay ko yan. Ano ba yung next item? Kinampihan na tayo. Ang bilis oh. Oh? Extended time yan oh. Okay. Segundo lang. Yeah. So, magagang Roshan tayo dito. 11 seconds, ba si Rosh? Eh, nasa... Hindi naka-position dito yung Tundra boss eh. Gabi to eh. Ako may mag-check naman. Papunta naman natin si White. Sa taas naman tayo. Ayun na, masilip na ata. Hindi talaga pumasok doon sa Rosh Pit. Ang gusto ni Whiteman, magalapag siya ng Eye of the Forest Doon para sa may makita puno. yung Rosh. Hindi, pag nalagyan mo naman talaga yung dalawang puno dun sa dulo, kita na nga naman yung info. So mukhang living Roshan ba ta? For Tundra kasi dalawang set of rocks na rin yung out for P-Vision. Like, kung ikaw yung P-Vision, kung wala pa kayong buyback or may timer pa yung iba, piling ko bigay mo na lang. Mas di hamak na mas madaling mag-depend sa loob ng base nyo compare sa lalabas ka. Baka mamaya doon kayo malintigan tapos wala kayong buyback. So parang pressure bigla yung Ano, buo niya na ba yung tamis? hindi nga. Like gusto niya mag-refresher suddenly. So
Roshan dito. Pressure short. Daedalus, no? Oo, kinansel. And syempre guys, no, yung Roshan Kill na yan is presented to us by Everyday Gadget. For your next upgrade, go Everyday Gadgets mga bossing. Hindi niya tinuloy talaga. Refresh. Like double BKB yung mahabol talaga nila dito. Ba't magaganim talaga siya? Papasokin na lang yung dalawa. Yung Blue Void. No? Yung refresher shard, kanino binigay? Kay bro ba? Hindi ko nakakita ko sino yung pamampot. Possible, wala namang refresher eh. Yun na nga, double split na lang din. Lalo na kung isang lane na lang, pwede mo i-poke lang muna ng mga split. Pero now, Grabe yung poke damage grabe initiation. He got Vice. Andun yung control. Andun yung burst for BCM. The Sonic Wave for the follow-up damage. He goes down for 100. The Primus Split will be activated for 33. Going for some target. Pero namatay na doon sa may macro power damage. So only the Earth Brawling remaining. Back to true form. Pops to the pressure shot with another set of BKB. Losing Satanic in hands of Pure. Mega kill for this Luna. Another Sonic Wave to push them away. Buyback for the two heroes aside of Vision. We're ready to turn this. Dipping out for the Threat Protector. Where's the Ursa? Who is the right target? Mukhang si Ari na lang ata dito yung aabutan. Satanic blinks onto the Willow. And Ari dito. Glimmers. Detection. Available naman. Yup, mamatay dito si Ari. Ginalingan pa nga ni BCM eh. Alam mo yun, before siya makombo, nakasan niya pa lahat. Nakita ko na pinindot niya muna yung Lotus niya, Greater Healing Lotus eh. Nakapag-BKB pa eh. Talagang inap lang yung burst damage. Pag dinouble wave ko, patay ka naman talaga. Buti na lang, may buyback pa naman yung P-Vision dito. Sabi siya, mas magandang ihamak na lumabang ka na lang dun sa base mo. Kaya mo lang sila yung mag-dive. Ilang beses naman na ginagawa ng Tundra eh. Naluto yung primal split eh. Namatay talaga dun, yung fire pati yung blue. Huwag mo na muna. Ayun na, ito. Ayun na, Hex. Hex na lang. Ayun, ito mga pindot ka pa. Ang galing nung ang galing nung nagre-replay. Alam din, pinapakita rin talaga yung mga sinabi natin. Prepared din. Wala, ikot na talaga siya. Nagamit ka na lang din. Buti nga may buyback lang. Kung hindi, sinagasaan na itong mga to eh. Hook. Balik tayo sana. Ang depensa pa naman dito yung P-Vision. But something bad, may ages pa rin si Luna. Ayun nga eh. Pwede pa rin dumiretso ata dito yung Tundra kung gugustuhin Pero nila. to isa pa tong magandang makuha for P-Vision for the pressure ng Morse. Oo nga. Double side of voice. Talagang kung ikaw yung Tundra dito, hindi mo afford na mauunahan ka eh. Tama po yung nakita ko. May Aghanim Scepter na rin yung Luna. Sabay niya binili, boss. Blessing. Blessing, mas may refresher siyang hawak. Yaman. Yaman. Ayan nga yung sinasabi ko. Para pag tumalo na si Void, ito. Kasama na gusto mo. Or kung saan man sila tatalon. Feel ko BCM kapag namalan to, BBKB yan. Dalawang beses na nangyari. Hindi siya nakalinkin ha. Dapat every jump in niya. Dalawang beses na nangyari. Kada talon niya, bigla siyang nasa side of base eh. Mukhang hindi rin siya maglilinkin. Going for refresher din siya nakita ko. So kailangan niya ng hindi tipirin yung BKB. No? Every time nag-asal step. Oo, mga bossing. Last third and fourth series kasi yung laro ng OG, no? So talagang magiging maging araw boys kayo. Alam niya na yun. Puyatan moments talaga to. Group B kasi sila, no? Hindi ko lang alam sa mga susunod na araw kung ganun pa rin. Like una yung Group 8 and Group B yung next. Hindi ko ganun pa rin. Ganun pa rin yun. Hindi na nila sisirain yung ano. Ayun yung schedule eh. Ewan dito, in front of them. Kinasa tong banner. The jump comes in. They found Jakiro. Same thing with Pure. Now Pure dito, destroyed by the Sonic Wave. He's gone. Was a BKB. Abyssal Blade. The Fascist kicks in. Turtle dito. Can manage top of Primus Split, but the Sonic Wave will be there to turn this around. Cleaning up the Brewlings. Only the Earth Brewling remaining. But he's going back. There goes Pure. Satanic activated. Another set of BKB for this Luna. That's a dieback for Satanic. And that's gonna be Mars. Triple S controlled. They have the roots. And it's done for good. Meron pa naman buyback for the two heroes side of Vision. Using them. Hoping to delay this push that they are going in. Tonda dito. There goes the Arena of Blood. Refreshes. BKB. Drops the Eclipse. And there goes the Luna. He's down. There buyback for Pure. Quid Pain doing his best to hold the line. And there goes Earthy with the Abyssal Blade. The bashes won't kick in. He blinks away in time. Yule Scepter for the Dark Willow to set things up to the Spear. Pins him down. Vision holding in still. But the 30 wants to get a tier 3. BZM alive still. Disruption for the setup, maybe. Pero wala pa siyang arena. I mean, a spear na split use for 33. Kasi yung base nila. They're just going Hindi na lang in. gamata yung ice cream. Throne.
Yep, someone needs to handle the wave, and there goes the BZM jumping over to Ducales. Half HP. The burst not enough to finish the job though. Ducales dito will survive, but a Remnant controlling Kunapin. It's just thirdly Yung Brolin, cleaning up the bumabasag set lang. of frags. Claims the Megas finally for Tundra. So, Patay pa! patay pa nga si Jakiro. Sumilip pa yung Storm. So Mega Clips indeed. Throne is the only one left for the side of Tundra dito. BKB for BZM. Over to the backline. They find the support. Nightless to fall here. No buyback for the Shadow Demon. And they'll tap it out. It's all over. P-Vision will give up. Tundra dito claims the game number 1. Nakakainis yung nangyari sa Vision. Iyaman nyo naman. Umaga rin yung timing nyo. Pero kasi yung trade ba nung lahat ng team fight, no? Okay naman napapatay mo yung kumbaga true hole out, early game, dikit. Mid game, dikit pa eh. Ang problema, every team fight, no? Napapatay nyo yung Luna. Ang problema, clean up kayo ni Brewmaster. Oo. Kumbaga naging tricore talaga to eh, in a way. Kahit nga si BCM, ultimo to, nung nakita natin yung sa Roshan. Di ba yung pagka-poke niya, wami-wambam? Pero ito hindi natin naramdaman talaga. Natrauma yung bata. Di, kahit siya alam yan. Sabi nga, ang yaman ko pero parang wala akong magawa dun ah. Hindi mo masyado dama yung impact niya. Buti nga yung Queen nung bandang huli, napipil na natin eh. Nung parang first 30 minutes, nakikita natin yung difference ng Void Spirit against Queen of Pain eh. Talagang medyo lugi nga lang talaga. Ako tingin ko lugi si Hero. Yung medyo malaking factor pala yung 55-45. Minalas pa sila. Ang ganda naman na nangyayari. Like, alam mo yun, nakuha nila yung Brewmaster na target nila. Pero kinapos eh, di ba? Like, isang kalabit na lang eh. Patay na yung Brewmaster. Pero nakapag-Primal Split. Dahil doon parang nasayang yung moment na nag-all-in kayo sa Brewmaster. No? Hindi ko alam kung cooldown ba yung repression niyo. Parang dapat winave nyo na yun. Double Sonic Wave. Ganun. Kasi nung nakapag-split, doon nyo pa winave eh. Doon na nalintikan guys, and Tundra agad yung makakauna ng bakbakan natin dito, no? Yes. And direct, may MVP na ba tayo dito? Sino ba yan? Ipakita mo na yan. Labas na yan pagka ganyan. Maalin dun sa tatlo, pero 33 yata to, no? Pwede get 33 talaga. Like, siya yung parang mas nag-shine consistent eh, na talagang throughout the game, grabe yung pinakita ng Kita mo naman, tignan mo, 12, 4, and 18, 73% kill participation. Brewmaster, dumamit ng 38.8k. Hindi ba damage ng uno yan? Partida, hirap na sa lane, ha? Oo. Diba? Pinahirapan nila to. Eh yun nga, alam mo naman kapag ka medyo goated ka rin, 33 naman yan. And kung siya talaga yung nakinabang ng true hold out ng mga mid-game, kaya talagang mas mabilis siyang parang dumating sa point na mas mabilis na siya mag-skill kay Luna since namamatay si Luna. Oo. Diba? And yun na nga guys, game number 1, mapupunta sa may Tundra. And mag-short break ka lang kami ni Polly dito. Pagbabalik po natin, game number 2, Tundra versus dito sa may P-Vision. Huwag po muna kayo alis, we will be right back po mga sir.